Anong magiging epekto nito? Para sa akin, kung ako ang Japan, hindi ko i-release yan eh. Kasi sasabihin lang may epekto man o wala, magkaka-epekto talaga yan kasi radioactive waste yan eh. Wastewater. Pag mga isda natin may epektuhan, mga tuna, mga iba pang mga lamang dagat, patapos kakainin natin, magkaka-radioactive din tayo. Magkaka-cancer na tayo niyan. Ganon-ganon. So why are they dumping it? Itago mo na lang. Ilagay mo sa isang malaking sisidlan at kung gusto mo ibaon, nakalagay siya sa isang storage na hindi na pwedeng buksan pa. Kaysa itapon mo sa dagat, pagkatapos makukontaminate mo buong sa libutan. Sana huwag na gawin ng Japan yun. Suportado ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang naturang komento ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa kanyang live program ng Give Us This Day, araw ng Huwebes. Ayon kay Roque, mainam na gumawa ng ibang hakbang ang Japan na hindi maitapon sa karagatan ang treated radioactive water mula sa Fukushima Nuclear Power Plant. Anya, ang nature ng nuclear contaminant ay hindi basta-basta namamatay kahit paggawing treated ang isang radioactive water. So number one, dahil nga sa prinsipyo ng one ecosystem, dapat talagang gumawa ng hakbang ang Japan na huwag itapon yan sa karagatan, lalong-lalo na meron namang alternatibo. Tama si Pastor Kibuloy na pwede naman yan itago na lang sa isang storage facility. Pangalawa, ang nature kasi ng nuclear contaminant hindi namamatay forever and ever. Ito na rin ang dahilan kung bakit kahit gustuhin man ng Pilipinas na magtayo ng nuclear power plant, kinakailangan pa rin ng legal framework na sumisentro sa kaligtasan ng operasyon nito. Kaya nga tayo, bagamat sinasabi ni Presidente Marcos, kinakailangan mag-nuclear na rin tayo, kinakailangan muna natin ng legal framework kasi saan natin ilalagay ang nuclear waste material. Dapat meron tayong permanent storage dahil hindi nawawalan ng buhay ang radioactive materials. No? At yan ay isang dapat na bagay na paghandaan bago tayo gumamit ng nuclear power. Sa pagtapon ng treated radioactive water sa Pacific Ocean, binigyan din ni Roque na isa ang Pilipinas sa maapektuhan nito. Samantala, hinamon ngayon ng butihing abogado ang Prime Minister ng Japan at iba pang opisyal na may kaugnayan sa naturang hakbang na ipakita ang kaligtasan ng kanilang ginagawa sa pamamagitan ng panghuhuli ng isda sa bahagi na pinagtapunan ng wastewater at kainin nila ang mga ito. The best way para ipakita na ligtas ang pag-release ng tubig, yung Prime Minister ng Japan, magpahuli ng isda sa karagatan na nakapaligid sa Fukushima at kainin niya yung isdang yan. Pag hindi niya ginawa yan, dapat hindi nila inilabas. Isama na niya lahat ng miyembro ng diet ng Japan. Kumain kayo ng sushi sashimi sa isda na nakalap dyan sa vicinity ng Fukushima Power Plant. Sa ngayon, nagpatupad na ng import ban sa lahat ng seafoods mula Japan and China at Hong Kong kasunod ng pagpapakawala ng nuclear wastewater. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivia Gracia, SMNI News.